Hello mga ka-guys! Narito nang inaabangan yung chapter na ipapakita kung paano gumamit ng special skill itong si Loki at kung paano niya napahanga si Luffy. Chapter 1171. Ang title ay Regnir. Ang cover ng page ay pusang naglalagay ng cat ear headband sa ulo ni Zoro. Nagsimula ang chapter na pinapakita ang castle ng Elbaf at ipinapakita si Kay Gaban at Jarul na nag-uusap tungkol sa malaalamat na devil fruit ng Elbaf. Dahil hindi makapaniwala si Gaban na ang treasure of Elbaf ay may napatinding kapangyarihan gaya ng nasaksihan niya kay Logi sa pakikipaglabanan nito kay Harald. Ipinakita rito guys ang mga patay ng mga giant soldiers sa castle. Sobrang daming napatay ni Harald. Halos lahat ng kanyang soldiers ay napatay niya. Sinabi rito ni Garul na ngayon lang niya nakita ang nilalang na iyon at wala siyang narinig tungkol sa kapangyarihan ng prutas ng Elbaf at hindi siya sigurado kung sapat pa yun para pigilan at patumbahin si Harald. Siguro guys, talagang napakatagal niya ng panahon na naghihintay ang devil fruit ng Elbaf sa talagang kayang magpakita na totoong kapangyarihan nito. Kaya napili nito si Loki, kahit si Harald ay naging acknowledge Loki sa kanyang lakas. At may sinabi pa si Jorul na kinikilabutan daw siya kung ano raw ba ang mangyayari sa kanila kung wala si Loki ngayon. Sigurado guys, mapapatay ni Harald lahat, even itong sila Gaban at Shanks dahil kung nakain ni Harald itong devil fruit ng Elbaf, sigurado pati buong mundo ay kaya na niyang sakupin. Tapos biglang naalala ni Shanks ang ilang usapan nila Harad at ng kanyang tatay na si Garling na nagsalita si Harad na darating din ang mga panahon sa Elbaf kapag sumali ako sa Knights of God. At nagsalita naman si Garling ng kung may gusto ka, sabihin mo lang. Yun na, kawawang bata, napakahirap ng buhay na naranasan mo. Kalimutan mo ang nasa ibaba, hindi tao ang nabubuhay doon. Agad namang hinawakan ni Shanks ang marka ni Imo sa braso niya ng sobrang higpit dahil galit na galit siya kay Imo at sa mga Celestial Dragons dahil sa pagkamatay ni Harald. Galit na galit din nga si Shanks sa nangyari. Kaya naman itong si Gaban ay pinalkama si Shanks at sinabing may papel pa siyang gagampanan sa hinaharap dahil ang marka ni Imo ay pwedeng gamitin pang teleport ni Shanks at marami pang makakalap ng mga impormasyon itong si Shanks patungkol kay Imo. Makikita rito ang mukha ni Loki na umiiyak, talagang sobrang nasaktan sa nangyari sa niyang tatay na si Harald. Sa isang malungkot na double spread, makikita si Loki sa tabi ng bangkay ni Harald habang umiiyak at tinakpan ni Loki ang bangkay na Harald dahil grabe, kung nakita niyo ang last chapter na nadurog ang katawan ni Harald. Lumipat sa MP throne sa Meridio ang pangyayari habang nakaupo si Imo sa trono ay kinakausap ang 5 elders. Hingal na hingal si Imo. Mukhang naapektuhan siya sa pagkamatay ni Harald. Siguro guys naramdaman niya ang presensya ni Joy Boy kay Lobby. Yung tipong bumalik ang alaala na nakaraan na sobrang tindi ng mga kalaban ni Imo. Itong sinabi ni Imo, nagbigay ako ng immortality at strength sa ancient giant warrior na si Harald. Sinabi pa niya na isa siyang pambibihirang nilalang at isang kalimonstro na itong si Harald. Hoof! At pinatay siya. Sino gumawa? Anong meron sa Elbaf? Hoof! At nagsalita itong si Mars na pwede nating gamitin ang teleportation portal ni Harald sa Elbaf para lumusob. At nagsalita itong si Imo ng, tama na, magdudulot lang yon ng mas maraming pagkamatayan sa aking mga knights dahil may kapalitang mga covenants na ito kay Mu. Guys, parang unti-unti na nating naunawaan kung paano ba ginagapit ni Imo ang kanyang kapangyarihan. Siguro guys, ang soul ni Imo ay hinahati-hati niya papunta sa mga nabigyan niya ng contract na kapag naubos na lahat ng mga knights niya, doon na siya pwedeng mapatay o matalo. Sabi pa ni Imo na bihira si Harald dahil nagpakumbaba siya para makipag-ugnayan sa ibang bansa at lahi at tinilain rin ni Imo ang mga tungkol sa Giants at Elbaf. Ito pa ang mga sinabi ni Imo, mga madirugsa sa Elbaf, isang lahing nalikas, pampangandigmaan. Kung basarang natin silang isasama, tayo rin ang sisirain mula sa loob. Isang King of Elbaf na mula sa Ancient Giants na papayagan sa Covenants. Napaka-perpekto nila lang na para maging totoo. Mas mabuting hindi siya ipinanganak para sa kapakanan ng Elbaf. Mukhang hindi nagsisinungaling ang kasaysayan. Hindi tayo tinadhanang magtulungan. Huwag kalimutan, ang Elbaf ay may kaugnayan sa D-Clan. Balik sa castle ng kwento, nagpadesisyon ito si Loki na maglayag sama na natirang sundalo para ipaghiginti si Harald. Galit na galit ito si Loki sa ginawang pagkakontrol sa kanyang tatay na si Harald. Pero pinipigilan siya ni Jerul pero hindi siya nakinig at umalis sama ng mga giants. Dito natapos ang flashback.
Balik sa kasalukuyan, makikita rito na nagtatalunan sila Harutonin at Loki na bukong bibig pa rin ni Harutonin na bakit pinatay ni Loki si Harald. At dito na sinabi ni Loki lahat ng kanyang ginawa at lahat ng mga nangyari sa trahedya ni Harald. Pagkatapos marinig ang nangyari sa araw ng pagkamatay ni Harald, pumayag na si Harutonin na pakalayain nitong si Loki at humingi rin siya ng pasensya pero hindi niya pa rin kayang patawarin si Loki sa ibang krimen na ginawa. Masaya si Luffy dahil pinanlayan na itong si Loki. Habang nag-uusap ang lahat at nagsasaya, isang Draugr skeleton na isa rin sa MHA na minanifest ni Gillingham ay nahulog sa underworld. Grabe ang laki nitong monster na ginawa ni Gillingham. Halos naging normal na tao lang itong si Loki sa laki ng monster na ito. Makikita rito na napasigaw itong si Harutonin habang dalawa naman sila Luffy at Loki ay natuwa sa kanilang nakita at sinabi ni Loki na mauna na sila Harutonin at ang natira dahil kaya niyang lumipad paakyat. Makikita rito na pinapamadali na ni Loki para tulungan na ang iba sa itaas ng Elbaf. Si Gaban naman ay humingi ng tulong kay Chopper para makaakyat dahil nag-aalala siya sa anak niyang si Cologne. Si Sanji ang bumuhat kay Gaban habang gumagamit ng Skywalk at si Chopper ay nasa likod ni Sanji at sinasabihan niyang maging steady para hindi lumala ang kondisyon ni Gaban. Napansin ni Loki na nakaupo pa rin si Luffy sa kanya at ito ang naging conversation nila. Loki, ano bang ginagawa mo dyan? Luffy, shi. Excited ako makitang lumaban. Loki, sige, pakita mo kung anong meron ka. Ragnir, grrrr. Grabe itong Ragnar, galit na galit. Lumipad si Loki para atakin ang Draugr skeleton. Sa huling epic double spread makikita na, hinambalot ni Loki si Draugr gumamit si Radmir at lumabas ang ice power na nag-freeze kay Draugr. Nashock si Luffy sa lakas ni Loki. Grabe, one hit lang Draugr. Makikita na naging yelong paluya ang Draugr skeleton. End of chapter guys at break next week. Kung nagustuhan mo tong video ho, sana mag-like, mag-subscribe at hit mo naman ang notification bell sa baba para sa updates ng video ho. Thank you guys. Paalam.